Isang buwan at kalahati na ang lumipas na wala siyang balita kay Randall, nag-aantay siya lagi ng tawag nito, pero ni isang beses wala siyang natanggap. Ang huling tawag lang nito ay sinabi nitong may pupuntahan silang malayo pero walang signal. Nag-alala na siya, pumunta pa siya ng mansyon, para lang magtanong-tanong doon kung nakauwi na ba ito, nanlumo lamang siya nang sinabi sa kanya ng matandang katulong na sabihin daw sa kanya pumunta ito ng Amerika, at may aasikasuhin doon. Ang sama ng loob niya nang malaman niya ito, hindi man lang nagpaalam sa kanya na pupunta na pala ito ng Amerika. Isang buwan siyang nag-ante na tawagan niya, ngunit ni isa wala siyang natanggap, kahit masama ang pakiramdam niya lagi, pinilit niyang makibalita sa mansyon, lagi siyang pumupunta doon, lagi din ganon ang sinasabi sa kanya, wala pa silang balita. Muntik pa siyang matamba, dahil sobrang nahihilo na talaga siya, ilang araw na siyang nakaramdam nito. Ilang gabi na kasi siyang hindi nakakatulog ng maayos, kaya siguro nahihilo na siya. Masamang-masama ang loob niya dito, sinabi pa nitong tatawagan siya lagi, pero hindi naman nito tinupad. Ganon nga siguro kasi nakuha na nito ang gusto sa kanya, na kahit bulag ito bumigay pa rin ako sa kanya. Matamlay siyang naglalakad pauwi ng bahay nila, nang masalubong ang isang kapitbahay nila, na humahanggos patungo sa kanya. Lucia Doll, iyan mo yung anak mo isinugod ni Brill sa hospital, at ang taas ng lagnat kanina ka pa hinahanap, kaya pinasasabi na lang niya sa'yo na puntahan mo siya doon, anito sa kanya. Dali-dali siyang sumakay ng tricycle nang may dumaan dito, hindi na siya nakapagpaalam sa kausap, kinakabahan na natatakot baka napano na ang anak niya. Hindi man lang niya nalaman na may lagnat pala ito sa pag-iisip niya kay Randall lagi. Huminto na ito sa tapat ng hospital, kaya agad siyang bumaba at nagbayad, diretso siyang information, para ipagtanong ang anak nito, ngunit tinuro siya sa emergency room, doon daw dinala ang bata, tinungo niya ito at nakita ang kapatid na umiiyak doon sa labas ng pintuan. Brill, tawag niya dito, asan na si Yolo, kamusta na siya? Nag-alalang tanong niya, naiiyak na siya pero pinigilan niya, baka dalawa na sila ni Brill mamaya mag-iyakan. Ate, agad itong yamakap sa kanya, nasa loob pa siya, di pa lumalabas ang doktor. Ano bang nangyari? Lumabas lang ako sandali. Kanina pag-alis ko maayos pa siyang natutulog, di ko naman napansin na may lagnat ito, naiiyak na rin niyang saad dito. Ginising ko siya para pakainin na, pagpasok ko sa loob ng kwarto niyo, nanginginig ito sa lamig, kaya nang tiningnan ko ang taas ng lagnat niya, kaya dinala ko na dito agad, humahagalgol na nitong saad. Kasalanan ko, iniwan ko siyang, di ko man lang tiningnan ang lagay niya. I'm sorry Brill, sabay yakap niya dito. Natuluyan na siyang napaiyak, hindi man lang niya naisip ang anak, sarili lang niya ang iniisip niya. Nag-iiyakan silang dalawa ng kapatid niya nang lumabas ang doktor mula sa loob. Kayo ba ang kamag-anak ng bata sa loob? Tanong nito. Opo, Dok, ako yung ina niya. Sagot niya dito, kamusta na po ang anak ko? Humihikbi niyang tanong dito. Huwag na kayong mag-alala mami, maayos na ang anak niyo, lagnat pang bata lang ito, siguro naambunan yon, kaya nilagnat ng todo, hindi lang nakaya ng katawan niya, paliwanag ng doktor. Opo Dok, kahapon po naligo kami sa ulan, medyo nababad siya sa paliligo niya, sabat ng kapatid niya. Ganun pala, sa susunod wag niyo na hayaan na maulanan ito, medyo mahina ang immune system niya, kaya next time ingatan niyo na ito. Binigyan ko na siya ng pampababa ng lagnat, bukas pwede niyo na siya ilabas, dagdag pa nitong saad. Salamat doktor, nakangiti na siyang sumagot dito, nawala ang sobrang kaba niya sa sinabi nito. Puntahan niyo na lang siya sa loob, maiwan ko muna kayo mami, paalam nito. Salamat po ulit doktor, sabi ng kapatid na tango na lang ang sinagot nito. Inakay na niya si Brill papasok sa loob, at puntahan ang anak niya, nakahiga ito sa kamang nandoon, at may swero ang kamay, napaiyak naman siya nang makita ito, naawa siya dito, agad niyang nilapitan at niyakap ito, ate baka magising mo yan, saway ng kapatid niya. Iwan ba niya masyado siyang iyakin ngayon, kunting bagay lang naiiyak na siya kaagad. Ate bakit ang putla mo? May sakit ka ba? Nag-alalang tanong nito sa kanya. Wala naman, nahihilo lang ako lagi. At nakakaramdam ng pagsusuka minsan sa madaling araw. Bali walang sagot niya. Baka buntis ka, biglang sabi nito. Kinabahan na siya sa sinabi nito, nagpantang ang dalawang tenga niya, hindi niya man lang naisip yun, na baka maari ngang mabuntis siya nito.
Magpa-check up ka na habang andito pa tayo ate, para malaman natin kung buntis ka nga, anito pa. Alam nito ang nangyayari sa kanya ngayon, wala siyang itinatago dito na anumang sekreto, ito na lang ang kakampi niya lagi, kaya lahat sinasabi niya dito pati na ang hindi pagtawag sa kanya ni Randall alam nito. Sige, antayin lang natin na mailipat si Yolo sa kwarto, tapos pupunta ako sa OB dito para magpatingin. Nag-alalang saad niya, kinakabahan siya, paano nga kung buntis siya dito, tapos ayaw ako ni Randall, paano na siya? Nanunubog na mga matang napatingin siya sa kapatid. Ate, andito ako, wag kang mag-alala, karamay mo ako, hindi kita pababayaan, alaw nito sa kanya. Niyakap niya ito ng mahigpit, parang ito pa ang matanda sa kanilang dalawa kung mag-isip. Mommy, ilipat na namin yung anak mo sa isang kwarto, sumunod na lang kayo. Anang nurse. Sumunod silang dalawa, patungo sa kwartong pagdalhan nito sa anak niya. Nang may ayos na nila ito, nagpaalam siyang pupunta siya sa OB ng hospital at magpapatingin. Kaagad din niyang nakita ang kwartong itinuro ng nurse sa kanya kanina. Kumatok muna siya bago pumasok. May mga nakapila na sa loob na dalawang babae. Miss, magpa-check up ka ba? Salubong sa kanya ng nurse. Opo. Nahihiya pa niyang sagot. May records ka na ba dito? Muli niyong tanong na ikinilang niya. Okay, itong form paki-fill up na lang at ibalik sakin, saad nito ulit. Kinuha niya at sinulatan ang mga dapat na sagutan niya, ibinalik niya kaagad dito nang matapos siya. Siya na ang susunod ng lumabas na ang dalawang babae na sinusundan niya kanina, kinakabahan siya, sobrang kalakbog ng puso niya. Miss Lucia, kayo na po ang susunod. Nakangiting tawag nito sa kanya. Sumunod siya dito nang pumasok ito sa isang kwarto. Nakita niya ang isang babaeng doktor na nakaupo sa tapat ng lamesa nito. Agad niyang binati ito. Magandang araw, doktora. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. First time, mommy, sabi nito. Di ko pa alam, Doc. Okay, ano-ano ang mga nararamdaman mo? Nagsusuka ba? Nahihilo. Sunod-sunod nitong tanong. Nahihilo lang ako tuwing umaga, tapos minsan sa madaling araw nakakaramdam ako ng pagsusuka, na wala naman akong may suka, kundi tubig lang na mapait ito, sagot niya dito. Okay, use this first para malaman natin kung buntis ka nga o hindi. Sabay bigay nito sa kanya ng isang maliit na supot, use the bathroom and follow the instruction after that ibalik mo sakin, nakangiti pa rin itong sabi. Kinuha niya at pumasok sa banyong naroon, binasa muna niya ang nakasaad doon. Pregnancy test pala ang binigay sa kanya. Umihi na siya at pinatakan ito ng kunti. Nag-ante siya sandali, laking gulat niya nang dalawang guhit ang lumabas doon. Buntis nga siya, masaya siyang lumabas ng banyo, pero may pangamba siya sa sarili na baka di ito ako ni Randall. Ibinigay niya sa doktora, ang pregnancy test na ginamit niya. Halika, mahiga ka dito at tingnan natin ang baby mo. Pinahiga siya nito sa higaan na naroon, itaas mo yung damit mo hanggang ilalim ng dibdib mo. Muli nitong saad, sinunod niya ito, buti na lang at nakapantalon siya at shirt, kaya madali lang niya maitaas ito. May pinahid itong gel sa tiyan niya, at may aparatong pinaikot ito dito. Mommy, that's your baby bean, sabay turo nito sa itim na bilog sa monitor nito. You're 6 weeks pregnant. Naluluha siyang tumingin dito, totoo na nga buntis siya, pero paano niya sabihin kay Randall? Mommy, bawal ma-stress, bibigyan kita ng vitamins and eat healthy foods, para sa baby mo. Ilan lang ito sa bilin ng doktora. Ang iba nitong sinasabi wala na sa isip niya. Binigyan din siya ng kopya ng sonogram ng baby niya, inilagay niya agad sa bag niyang dala, saka lumabas sa kwartong yun. Wala sa sariling isip nang mabangga siya sa kasalubong na tao. Pasensya na hindi kita napansin, hingin pa umanhin niyang hindi nakatingin dito. It's okay, miss, next time be careful. Anang lalaki. Nagulat siya sa boses ng lalaking nakabangga niya, kaya agad siyang tumangala dito. Randall, sambit niya, ngunit kunot-noo lang na nakatingin sa kanya ito. Randall, ikaw nga. Agad niyang niyakap ito at umiyak dito. Ngunit nagulat lang ito sa ginawa niya. I'm sorry miss, do I know you? Kaila nito sa kanya, na tinanggal ang mga kamay niyang yamakap dito. Bigla siya napabitaw dito nang sabihin nito sa kanya. Ako si Lucia, Randall. Nakatingin lang ito sa kanya na walang emosyon. Daddy, let's go. Anang bata na tumawag dito.
Kaya napalingon din siya dito. I'm sorry miss, I have to go, be careful next time. Saad lang nito at umalis sa harapan niya. Nakakakita na pala ito, kaya hindi na siya kilala, kung sa bagay bulag pa ito nang makilala siya. Gusto na niyang umiyak ng todo, agad siyang bumalik sa kwarto ng anak na puno na ng luha ang mga mukha niya. Hindi niya mapigilan tumulo ang mga ito, parang gripo na nagpapaligsahan. Ang sakit ng nararamdaman niya ngayon, mahigit 1 buwan lang kinalimutan na siya nito. Nag-aalalang mukha ng kapatid ang sumalubong sa kanya, at agad siyang niyakap, dito na siya humagulgol ng todo habang yakap ang kapatid. Bril, nakita ko siya, nakakakita na siya pero hindi niya ako kilala. May anak na pala siya, kaya siguro hindi na siya nakaalala pang tawagan ako. Naninikip na ang dibdib niya, nang maalalang bawal pala siya ma-stress dahil sa anak niya. Pinunasan niya ang mga luha sa mukha, at inayos ito baka magising ang anak, at magtataka pa kung bakit umiiyak siya. Bril, buntis ako, na tumulo naman ang mga luha niya. Inaalaw siya ng kapatid nang magising ang anak niya. Mama, bakit ka umiiyak? Agad nitong tanong. Pinunasan niya ang mga luha at lumapit dito, masaya lang ako kasi magaling ka na, sabay ngiti niya dito. Mama, wag ka na umiyak, love ka namin ni Mimi, sabi ng anak ko. Nalalong nagpaiyak sa kanya. Lalabas na sila ng hospital ngayon, maayos na ang lagay ng anak niya, wala na itong lagnat na ipinagpasalamat niya. Mugto ang mga mata niya sa kaiiyak. Pagtulog ng anak umiiyak na naman siya, pero paggising ito tahimik na naman siya, imbes na damayan siya ng kapatid, tinatawanan lang siya nito, kesyo nabaliw na daw siya. Ano naman daw kung hindi siya panagutan, pasalamat na lang daw at nagkaroon siya ng anak, ibig sabihin di daw siya baog loko-loko lang na kapatid niya. May payakap-yakap pa itong nalalaman sa kanya, pagkatapos pagtawanan lang din naman pala siya nito. Gustong-gusto na niya itong batukan mula pa kagabi. Aaluhan siya tapos sasabihin lalo daw siyang pumapangi, kasi lumalaki ang ilong niya pag umiiyak siya. Ate, kung pangit bilasan muna dyan, mamaya ka na magdrama pagka uwi natin sa bahay, pang-asar naman ito. Sinimangutan niya lang ito, ayaw na niyang makipagtalo dito, di rin siya mananalo, kaya nagdadabog siyang lumabas na hawak si Yolo. O ang baby mo, wag masyado pumadyak, baka maalog yan, sige ka di na pogi yan pag lumabas, sabay hagikak nitong nakabuntot sa kanila. Ano kaya ang itsura niya no? Sana mana sakin para maganda, kasi pag sayo tiyak kawawa lang, o di kaya sa ama nitong bulag magmana, kahit bulag gwapo naman, saad pa nito. Sa akin ta magmana at wag mo na banggitin ang alien na bulag na yun, baka igaya kita sa kanyang walang makita, asar niyang sagot. Hindi ka lang nakilala kung makanggawa ka para kang kinakatay na baka sa sobrang lakas. Sabay halakhak pa nito. Bonus na siya sa kapatid niya, kaya ayaw na niyang makipagbangayan dito, nanahimik na siya habang naglalakad sila palabas ng hospital. Mama, gusto ko pong dumaan ng Jollibee, kain po tayo doon. Aya ng anak niya, sige anak, idaan ka namin doon ni Mimi mo, sang-ayon niya dito. Hoy Bril, dumaan daw tayo ng Jollibee, aniya dito. Narinig ko, mag-tricycle na lang tayo papunta doon, anito sa kanila. Let's go anak, mag-Jollibee daw tayo, si Mimi ang maraming pera kaya papalibre tayo sa kanya. Nakangiti niyang sabi dito, yehey, marami kang pera Mimi. Gusto ko yung spaghetti, tapos yung Coke float, tapos may ice cream pa, tapos yung french fries, tapos yung may manok pa. Tuwang-tuwa nitong Saad na namimilog ang mga mata. Kaya natawa na lang sila ng kapatid niya dito, dumiretso na sila doon nang makasakay ng tricycle, nang marating nila ito agad silang naghanap ng maupuan, si Bril na ang umorder ng pagkain nila, kaya naupo na lang silang dalawa ng anak niya. Masayang-masaya talaga ito ngayon, parang hindi galing ng hospital, masyado itong energetic ngayon, kaya natutuwa siyang makita na okay ito. Hindi niya mapapatawad ang sarili kung may nangyari dito na masama. Tuwang-tuwa siyang tinitigan ito, habang kumakain, kung hindi ito sa kanila binigay, saan kaya ito napunta ngayon? Napahimos siya sa kanyang tiyan, magkakaroon na naman siya ng bagong baby. Sana girl na para kompleto na ang mga baby niya, kaya lang wala man lang itong mga ama. Bigla naman siyang nalungkot hanggang pauwi na sila,
Nakasimangot pa rin siya, kahit kinukulit siya ng anak kinakausap man niya, pero wala talaga siya sa magandang mood. Nang maalala naman ang nangyari kahapon, paano nga naman siya makilala nito bulag pa yun noon. Ngayon nakakakita na syempre di na siya kilala talaga, tutulo na naman ang luha niya pero pinigilan niya itong tumulo, kaharap pa naman niya ang anak. Ano naman ang drama mo sa buhay? Bakit parang pinagsakluban ka naman ng langit at lupa dyan? Anang kapatid? Brill, di ka ba nagagalit sakin o di kaya kay Randall man lang? Seryoso niyang tanong dito. Bakit naman ako magagalit may forever naman, ay ate may baby ka naman pala na binigay niya, kaya okay na yun at least nadagdagan tayo, magiging 4 na tayo diba? Nakangiti nitong Saad sa kanya. Thank you Brill, at teka lang pala, saan ka kumukuha ng perang panggastos dito sa bahay ha? Naalala niya palang tanungin ito. Bakit wala ba akong trabaho? Di syempre sahod ko, ingos nitong sagot. Pati pambayad sa hospital sahod mo. Sagot niya dito. Ate wala kaya tayong binayaran sa hospital, pati yung check-up mo libre kaya yun, kasi may kawang gawa doon na nang lilibre kaya naisama tayo doon. Totoo ba yan? Baka nagsisinungaling ka ha. Naku malilintikan ka talaga sakin, siguraduhin mo lang, wala kang ginagawa na hindi maganda, humanda ka talaga Brill. Ay salamat bumalik na ang ate kung pangit na bungangera. Dyan ka na nga. Tinalikuran na siya nito kaagad di pa nga siya tapos magsoso na pa sana siya sa kapatid, pero lumayas na ito. Nagtataka lang siya na may pera ito lagi, sigurado naman siyang hindi libre ang hospital na yun, saan naman kaya kumuha ito ng pambayad niya. Kung nangutang ito sa amo nitong panot na may-ari ng grocery, ay tiyak hindi ito pauutangin dahil sa sobrang kuripot at mabunganga pa. Hindi na lang niya ito pinansin pa. Basta wag lang niya malaman na may ginawa itong hindi niya magugustuhan. Halos mag-iisang linggo na rin simula ng maospital, at malaman niyang buntis siya. Malapit na magdalawang buwan ang tiyan niya, pero nalulungkot na naman siya. Buti na lang at laging andyan ang kapatid anumang oras na kailangan niya, tulad na lang kaninang umaga, nagising siyang hinahalukay ang tiyan niya, suka siya ng suka agad din naman siyang dinamayan nito, lahat ng gusto niya binibili nito, andyan ka agad pag sinabi niya, tulad na lang kahapon, gusto niyang kumain ng mangga na may bagoong, lumabas lang ito sandali may bitbit na kaagad ito pagbalik. Ano yun nagmagic ang kapatid, hindi lang isang beses yon nangyari lagi itong ganon. Nagiging magic era na ba ang kapatid niya ngayon, at lahat ng hilingin niya ay andyan ka agad. Pag tinanong niya sasabihin lang nito tinawagan lang ang kaibigan na may tindahan ng prutas, baka nga naman kasi wala naman siyang kilala na kaibigan nito. Tinawagan din siya ng matanda at nagpapasalamat, at nasa maayos na ang bata, wag na daw ako mag-isip pa, dahil hindi niya ito sasabihin na sa kanya ang bata, hinding-hindi siya ituturo nito, dahil sa maayos naman daw ang kalagayan ng bata sa kanila. Masaya siyang hindi na makukuha si Yolo sa kanila, mahal na mahal nila ito kaya hindi pwedeng kukunin na lang ng walang hiya nitong ina. Nakapagtataka pa at ayaw ni Brill patulugin ang bata sa tabi niya paggabi, pero nararamdaman naman niyang parang may nakayakap sa kanya sa gabi. Siguro pumapasok ito sa kwarto niya, at hihiga saka kukunin naman ni Brill ulit. Para pa naman siyang mantika kung matulog sa gabi, himbing na himbing, kaya wala siyang alam sa paligid niya. Maaga pa kanina sinabihan siya ni Brill na may pupuntahan daw silang party mamaya, at yung isang kaklase nito ay magbi-birthday, kaya pinadadalo ito at ayaw silang iwanan, kaya ayaw man niya wala siyang magawa, kaya sasama na rin siya total 3 naman sila. Binilhan pa siya nito ng damit na isusuot. Isa itong besteda na kulay pula, medyo daring sa likuran pero hindi naman masyadong sexy, malapad ito sa bandang tiyan, para siguro hindi masyado mahalata ang tiyan niya, medyo may umbok na ito ng kunti. Alas 7 ng gabi na sila umalis, at may sumando pa sa kanilang sasakyan, mayaman daw ang kaklase nito, kaya pinasundo sila at malapit lang din naman ang pupuntahan nila. Sa isang beach resort sila ng Santa Catalina dinala, kilala ito sa buong lugar, at kilala din niya ang may-ari ng lugar na ito. Kaya nalungkot na naman siya. Dito pala gaganapin ang party na sinasabi ng kapatid niya, kung alam lang niya sana hindi na siya sumama. Pinagbuksan sila ng driver, at may lumapit sa kanilang isang babae, at iginiya sila sa isang lamesa na uupuan nila. Nakaramdam siya ng panunubag,
Kaya nagpaalam siya sa kapatid na iihilang. Samahan na kita ate, anito pa pero iling lang ang sinagot niya, magtatanong na lang ako saglit lang at babalik din. Patungong CR na siya nang masalubong niya ang batang nakita niya sa hospital. Ito ang tumawag kay Randall na daddy, bakit andito ito? Dumiretso pa rin siya sa CR para umihi na. Pumasok siya sa isang cubicle doon nang may naririnig siyang nag-uusap. Ang swerte naman ng babaeng mapapangasawa ni Sir Randall. Guwapo na doktor at mayaman pa. Ay nako, sinabi mo pa, ipapakilala na daw niya ngayon ang pakakasalan nito. Sino kaya yung babae? Halika na, nag-uumpisa na yata. Nang wala na siyang narinig lumabas na din siya para mag-ayos. Naiiyak na naman siya sa mga narinig niya kanina, so ibig sabihin ipapakilala na nito ngayon ang pakakasalan nito. Nagkabalikan na nga sila ng dati nitong nobya, naniwala siguro ito talaga na may anak sila. Di naman niya mapigilan ang pag-uunahan ng mga luha niya, kaya nasira na ang make-up niyang nilagay ni Brill kanina. Sana hindi na lang siya sumama, bakit isinama pa siya ng kapatid para ano? Para lalong masaktan na yung taong mahal mo, oo mahal na niya bago pa may mangyari sa kanila. Ipapakilala ang papakasalan nito, hindi niya kaya marinig yun, masasaktan lang siya masyado. Kaya aalis na lang siya, hindi na siya magpapalim sa kapatid, ipagbilin na lang niya sa bantay sa labas. Narinig na niyang tinawag ang pangalan ni Randall, para pumunta sa gitna ng stage. Tulo pa rin ng tulo ang luha niya, kaya mas binilisan niya pa ang paglakad para makalabas na dito. Good evening ladies and gentlemen. Tonight I would like to introduce to all of you the woman I fell in love when I was in my darkest part of my life. She's my Lucia. Every day she annoyed me and telling me some words I hate a lot, pati ang kwento ng lolo niya, yung pag-iipon niya ng mga English words, pero nababawasan daw ito pag nilabas na niya na natutunan daw niya sa mga lasenggero sa lugar nila. Some jokes na natutunan daw niya sa kapitbahay nilang ngongo. Everything, she's the only one who make me smile again, and she's the only woman calling me ermitan yung alien. So to make the story short, this woman is the love of my life. Kinuntsab ako pa ang kapatid no na bantayan para sakin, I want to surprise her na nakakita na ako in this place, kaya lang nakasalubong ko siya sa hospital nang hindi sinasadya, so I denied her that I don't know her. Kinabahan ako ng sobra noon nang makita ko siyang umiyak, sweetie I'm sorry I only want to surprise you, at gusto ko pagkaharap na kita masasabi ko na ng harap-harapan sa iyo, at nakatingin ako mismo sa mga mata mo na mahal kita, sweetie come up here please. Narinig na niyang nagsalita ito, ngunit ang mga sinabi nito ang nagpagulat sa kanya. Kilala pala siya nito, lalo naman nagpaligsahan ang mga luha sa mga mata niya nang marinig lahat ng sinabi nito, para siyang pinako sa kinatatayuan niya. Sweetie I'm sorry please come up here, gusto ko ipakilala kita sa lahat ng taong nandirito, na ikaw ang babaeng yun, please sweetie come here. Pagsusumamo na nito. Nilingon niya ito at nakatingin na sa kanya, hilam na siya sa luha, hindi na niya napigilan lumapit na siya dito at niyakap ito. Bigla naman itong lumuhad sa harapan niya, at may dinukot na isang kahon at binuksan ito. Sweetie, you're really my angel who came to me and bring me to the light again. Will you marry me sweetie? Bakit mo ako pinaiyak para na akong uhugan kanina pa, sweetie? Yes na, di ka makapag-ante dyan. Tumayo naman ito at niyakap siya ng mahigpit. Hoy ang singsing ko isuot muna. Tawanan na lang ang naririnig nila sa mga taong nakaharap sa kanila at sa mga bisita. May forever na, sigaw ng kapatid niya. Pambawi lang, wag na kayo manggigil ha, sorry lang.